Sa pumili na environment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyong lahat. I feel na manatili kang mahinahon at maging focus ka sa iyong money. I kinda like feel or sa iyong abundance. I feel like you need to know how you're blessed. Baka siguro kasi nakakalimutan mo tumingin sa iyong biyaya. Okay, so mong kakalimutan yun. So, anyway, I kinda like feel that we have to cleanse. Alright, so I was able to cleanse. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel here na kung sakali man na meron nag-curse sa inyo, I feel like their magic is not working as of this time. Dahil pinaprotektahan ka ng Panginoon. I feel na kailangan mong gawin dito is manatili ka maging madasalin, okay? At wag kang bibitiw sa iyong trabaho. At wag kang masyadong mag-alala kasi I kinda like feel na yung gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na He is working behind the scenes to comfort you. And I'm sensing heavy tears. Baka kasi marami kayong napagdaanan sa inyong buhay dahil siguro sa ginagawa ng mga tao sa inyong paligid. Ngayon, as I told you, God will want you to know how much you are blessed, okay? Marami siyang regalo sa inyo. Yun nga lang, siguro nagpo-focus ka sa ibang mga bagay, baka yung mga bagay na wala ka sa ngayon. Pero yung gusto sabihin ng Panginoon na minsan may mga bagay-bagay na meron tayo. Tapos, di ba minsan nangyari dito pa may binibili tayo na dodoble. Kasi hindi natin napapansin yung biyaya. So, I feel here, yung gusto sabihin ng Panginoon na before ka mamili ng gamit, make sure to see first what you have. Kasi, sa kakaisip mo ng mga bagay na wala ka, mangyari niyan, isa papagastos ka ng madami. So, acknowledge your blessing. At gusto rin sabihin ng Panginoon na be grateful with regards sa trabaho na meron ka kasi yan ang bagay na talagang swak para sa'yo. And I'm sensing for some of you could be planning to let go of a certain business or something naman na nag-resonate sa'yo, pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. May mga timing naman sa mga bagay, kung saan hindi mo pa nakita na maganda yung ikinadudulot ang ginagawa mong trabaho, negosyo, someday, people will discover it. So that is one thing that you need to be grateful about. Kasi gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na ito yung gusto niya maging energy mo na you maintain hopeful despite of all the things. Okay? Huwag ka rin masyado mag-focus kay hater. Kasi si hater, kung anong ginagawa mo, hinihate niya ng hinihate. Okay? So gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-focus sa Kanya. Mag-focus ka sa mga bagay na meron ka sa ngayon and remain hopeful. Okay, and look at this one. So, I really feel na meron kang bagay talaga na ikinatutuwa mong gawin. So, i-push forward mo lang yun. At saka, with regards sa material things, guys, you really have to learn to handle your money properly. Kasi minsan, siguro may tendency kang maging nagigreed ka ng mga bagay, lalo na kung napapansin mo may kulang, bibilin mo agad. So sabi ng Panginoon, hinay-hinay lang. And I feel here na include mo sa yung prayers na i-guide ka niya. So suggestion ko lang guys, sa tuwing alis kayo ng bahay or kapag ikaw ay mag-shopping, let's say online, always pray first to God to help you to budget your money and you will see miracle that will unfold. Kasi mapapansin mo kapag magpe-pray ka before you left, hindi lang yung actually magpe-pray ka for protection. I think you really need to pray
for God to help you to budget. Kasi mapapansin mo talaga guys, na hindi ka na mapapagastos. Kung mapagastos ka man, something na practical na lang, at bihira ka na lang talagang mamili talaga nung unnecessary. Okay? To be honest with you, malabo na makabili ka kapag nag-pray ka talaga ng ganun. Kay God na i-help ka mag-budget. So, you're also learning on how to budget. So far kung nahihirapan ka, magpapadala yung Panginoon na mga tao na tutulong sa'yo. Can be, let's say, kung mahilig kang manood ng YouTube, maybe sa feed mo may nakita ka na opportunity na may tutulong sa'yo kung paano mag-budget by the video. So, yun yung mga mangyayari. And, yun nga may hater ka. So, I'm sensing kaya ka siguro may hater kasi napapansin niya baka nagpo-post ka na may ganito kat ganyan. At si hater mo lalo nag-hate, lalong nagsiselos. So, mind as well, you also need to learn not to brag post. At saka lumayo ka muna sa social media. Kasi pansinin mo rin yung influence sa'yo na social media na nagiging, parang obligation mo na mag-post, diba? Para mag-please ang others. Tapos minsan yung pinopost mo, hindi realidad kung ano nangyari sa'yo ngayon. So, yung gawin mo na lang guys, sumayo ka muna sa social media. Kasi baka yung social media rin kasi yung dahilan kung bakit ka nagpo-post sa mga ganong bagay. Okay, at saka, you will realize you will become more simple, more humble even when you actually deny social media, deny to post or something. So, yun nga, let go mo yung ganitong pagiging materialistic, okay? Tsaka iwas rin mag-posting kasi lalong nagagalit yung hater mo. At saka gusto rin sabihin sa'yo ng Panginoon na syempre kung nagpo-post ka ng mga bagay, paano kung may sabahay ka na tao na ka-friend mo, yung pala frenemy. May tendency rin kasi na gamitin niya yung mga pinopost mo pang curse sa'yo. So ito yung gusto sabihin sa'yo ng Panginoon din na if ever you do have a dream, then don't tell it to others kasi baka usugin nila or may gawin sila para hindi mo magawa kung ano man ang balak mong gawin. So, yung dapat mong gawin na basically yung gusto yung paggawa sa'yo ng Panginoon is work in silence, okay? And avoid social media and remain grounded, honestly, and save your money. Mag-invest ng tama, okay? So, anyway, with regards to this one, so gusto rin sabihin ng Panginoon na really let go mo talaga sa social media. Okay lang naman, siguro ito yung dahilan yun na nakikip kayo ng memories by social media, okay? Guilty ako dun, gawain ko rin yun dati. Pero, to be honest with you, ever since na nag-stop ako talaga ng social media, hindi ko na to gawain, okay? Nakikita nyo ako may page pa rin pero hanggang na lang yun sa pagpopost na talaga ng video and hindi na dun sa actually about sa memory about my life. So kung mahilig ka talaga mag-posting, mag-save ng memory, suggestion ko lang talaga mas mainam pa rin talaga yung nakalagay sa album. Okay? So, anyway, I really sense here na magkakaroon ka rin ng realization about sa halaga rin ng pagiging introvert. Kasi, remember na hindi lahat ng tao sa ating paligid ay talagang mabubuti. May mga tao talaga na masama, na isa na maging masaya para sa'yo, naiinis pa sila sa tuwing nakikita ka nila na happy. Okay? So, anyway, ito yung iyong card, environment. So, gusto sabihin ng Panginoon na ito yung gusto niya mangyari na you are definitely focused on your work at saka umiwas ka sa worldly desires. Okay? Kasi napansin ko sa inyong reading, marami kayo naisip, ay kulang ako ng ganito, bibili ako. Kulang ako ng mga ganito at ganyan. So, gusto sabihin ng Panginoon na try to be, resourceful kung anong meron ka. Kasi baka pwede mo naman magamit kaysa sa bibili ka uli ng bago and so on. So, tuturuan ka rin ng Panginoon kung paano magtipid. By Him will send you somebody or even, let's say, videos or pwede rin mga ideas on how to actually budget your money. So, anyway, let's see what else do we have here.
So we have this out in reverse. We also got this one in either way. So, gusto rin sabihin ng Panginoon, if ever you're somebody na mahilig ka siguro magliwaliw sa labas, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yon. Okay lang na lumabas, pero hindi naman yung madalas. Baka naman kasi ginagawa mo, per event, pupuntahan mo, and so on. So, feeling ko hindi gusto ng Panginoon kasi iniisip niya rin na ito yung makakasagabal ng iyong career or ng iyong pagsasave ng pera. Kasi pansin niyo rin guys, pag lumalabas tayo, napapagastos tayo yung pagkain, yung pamasahe. Kung may nagusto kang bagay sa labas, ibilhin mo. So, maraming tukso sa labas. Kaya gusto sabihin ng Panginoon, hanggat maaari, you shouldn't go out na magliwaliw. Minsan lang guys, if it's really important, okay? And I feel like you really need to learn to have a simple life, simple living. So, we got create your own happiness in either way. So, I feel na ito yung sinabi ng Panginoon na be resourceful. Okay? Kasi, I feel na iba sa inyo kayo naman mag-create. I will give an example. Like DIY, mga do-it-yourself na mga bagay-bagay. Para hindi ka na kailangan bumili ng mga ganito at ganyan sa labas. Diba? Baka na meron kang pwedeng i-recycle. Diba? So, hindi nang gusto sabihin ng Panginoon na be creative. Maybe some of you do have that talent to be creative. So, we have this one. So, yun nga, iwas kayo na mag-window shopping kasi I kinda like feel na itong group siguro na to na pile, mabilis siguro kayong matukso sa nakita nyo online. Okay, so hinay-hinay lang sa pagbili sa window shop. To be honest with you, try to search for other medium para malayo ka talaga sa temptation. Okay, so we also have forgive in reverse, and we also have this one, good times in either way. I kinda like feel guys, maybe some of you kaya kayo napupunta ng event or mga bagay-bagay na nayaya ka, gusto sabihin ng Panginoon na you have to forgive yourself, or people should understand you if you can't go out. Okay, like you used to. Kasi nga, tinatawag ka ng Panginoon to live a simple life, diba? And gusto mo rin naman magbago na marami kang ipon, etc., diba? So, yung tunay mong kaibigan, guys, maiintindihan ka kung bakit hindi ka makapunta sa certain events, okay? So, anyway, I kinda like feel that those people that will not be able to forgive you or understand you, those are not really your friends, okay? Kasi, to be honest with you, inisip lang nila yung pwedeng ikatutuan in a worldly matter, okay? Pero, to be honest with you, I feel like God is calling you on to actually help yourself, to ground yourself, to save some money for the future, at saka yun nga, live a simple life. Kasi, to be honest with you, minsan, kapag naging masyado tayong worldly or materialistic, yun din yung dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Let me remind you kung ano yung nangyari nung time na nagpunta si Saint Jonas dun sa Nineveh, diba? Inask niya yung mga tao na what? To live in a simple way, simple manner. Tsaka pansinin mo rin guys, kung masyado tayo nagiging materialistic, minsan may tendency tayo na maging greedy. At minsan nalululong na tayo sa kasalanan kasi, masyado na tayo nag-hoard ng bagay-bagay na hindi naman dapat. Tsaka, isipin mo na rin magkano ka na ba nagastos. Diba? So, sana, isipin mo rin to guys. Kung sakaling you're earning, you really have to put some money on to God and also in helping others. Sa dami mong, let's say, money, nakailang beses ka nang tumulong, nakamagkano ka na sa pagtulong. Diba madalas, mas marami binibigay sa ating sarili kaysa sa Panginoon, kaysa sa mga taong nangangailangan. So, sana yung gawin mo naman next time is balansehin mo. You make up for your mistakes. Okay? Learn to give. Like, let's say, try nyo yung envelope method, guys, sa pagbabudget. Sa sweldo ka, maglaan ka na ng mga porsyento, let's say for God,
for, giving, and then for, daily expenses, and also for savings. Mga persyento, like, let's say, 10% for God, 10% for charity. May certain na person, pwedeng 40% for expenses, and so on. Okay? Really, it's up to you. Pwede niyong palakihin yung percentage. Basta huwag niyo nung kakalimutan na magbigay rin para sa kapwa. Kasi napapansin ko dito sa energy mo is more on you're putting the money to yourself. Hindi ko nakita dito na you're giving the money for God or you're helping everyone. So, you need to be mindful of others too, not only of yourself. Kasi bless ka, so you can see here. Nga lang, baka nalalagay mo sa iba yung pera mo. So, let's see what else do we have. To be honest with you, bumibilis yung tibok ng puso ko sa energy. I feel na mabait ka naman na tao, guys, at matulungin ka rin, pero siguro yun yung purpose mo rin kung bakit ka blessed is for you to give to others. So, kung sanang kalimutan yun, hindi lang lagi sa material na bagay and so on. If you know to yourself that you're really blessed with regards to money, parte talaga ng calling mo yung pagbibigay, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon, na you will realize a lot of things soon na kasi ito yung energy na dapat mong bitawan, na lagi mo iniisip na may kulang, lagi kang, let's say, tumitingin sa mga online apps and so on. So, iwasan mo yun. Gusto rin sabihin ng Panginoon na ilalayo ka rin niya sa mga tao na actually nag-hikayat sa'yo na mapagastos kasi wala ka naiipon para sa yung future, para sa yung sarili. So, next time around, you need to focus on practicality. Okay? You need to be mindful. Okay? Lalo na sa mga tao na kinakasama mo sa iyong buhay. And I'm not sure if this already happened to you guys. Nilayo ka ng Panginoon sa mga tao na, let's say, bad influence sa iyong buhay. If ever that already happened to you, God is telling you na, you have to look at the past. And now you understand why, kung bakit sila nilayo sa iyong buhay. Kasi, first of all, ayaw ni God na may masamang impluensya sa iyo. Lalagay ka ng Panginoon sa mga tao na, talagang mag-resonate sa iyo at mag-help din sa iyo to grow your money, as you can see here, at hindi magwaldas ng money. Okay? So, anyway, I kinda feel with the star in reverse. So, yung gusto rin sabihin ng Panginoon na if something is not right for you, and let's say mga trabaho, negosyo na hindi talaga nag-resonate sa'yo, yan ay hindi destined for you. Yung mga bagay na kinatutuwa mong gawin kapag naka-upright siya, yun yung sinasabi ng Panginoon na iyong blessing. Okay, kung alam mo na may ganito ka sa iyong buhay na talaga nag-resonate sa'yo, wag mo yan papakawalan kasi it's one of those things that is given to you by God. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give us some insight and awareness about your situation, and God bless you.